I can do anything, I can do all things, for it's you gives me strength. Nothing is impossible to you, blind eyes are open, strongholds are broken, I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! Nothing is impossible. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Woo! Let us believe. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe. Come on, church. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe, I believe, I believe. We believe, we believe, we believe, we believe, we believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, for it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe. And once again, let's shout. I believe.
the shadow of man, and perfect love is casting out fear. And even when I'm caught in the middle of the storms of His night, I won't turn back. I know You lead, and I will make no heed. For my God is with me, and then my God is with me. Whom then shall I fear? Whom then shall I fear? Oh no, You never let go, through the calm and through the storm. Oh no, You never let go, in every high and every low. And oh no, You never let go, Lord, You never let go of me. and I can see a light that is coming for the heart that holds on. For it's like the unholy, and there will be an end to His troubles, but until that day comes, we need to know You're here with me, and I won't make no heed. For my God is with me. If my God is with me, whom then shall I fear? Whom then shall I fear? Oh no, You never let go, through the calm and through the storm. Oh no, You never let go, in every high and every low. And oh no, You never let go, Lord, You never let go of me. Even though I walk through the valley of the shadow of death, Your perfect love is casting out fear. Even when I'm caught in the middle of the storms of His night, I won't turn back. I know You lead, and I won't be no evil. For my God is with me, And if my God is with me, whom then shall I fear? Whom then shall I fear? Oh no, You never let go, through the calm and through the storm. Oh no, You never let go, in every high and every low. And oh no, You never let go, Lord, You never let go of me. Yes, I can see the light that is coming for the heart that hold on. And there will be an end to the struggle, but until that day comes, still I will praise You, still I will praise You. Yes, I can see the light that's coming for the hearts that hold on. And there will be an end to the struggles, but until the day comes, still I will praise You, still I will praise You. Yes, I can see the light that is coming for the hearts that hold on. And there will be an end to the struggles, but until the day comes, still I will praise You, still I will praise You.
Oh no, you never let go. In every high and every low. Oh no, you never let go. Lord, you never let go of me. Oh no, you never let go. Through the cold and through the storm. And oh no, you never let go. In every high and every low. And oh no, you never let go. Lord, you never let go of me. Oh no, you never let go. Through the cold and through the storm. Oh no, you never let go. In every high and every low. And oh no, you never let go. Lord, you never let go of me. Oh no, you never let go. Lord, you never let go of me. Kumusta po kayo? Magandang araw po sa ating lahat. At tayo po ngayon ay ilang araw na dumaranas uli ng mahigpit na quarantine stage, particularly yung pong mga nandito sa National Capital Region. Kaya kung kayo po ay nasa outside ng Metro Manila or nasa ibang bansa at mas maluwag yung quarantine restriction, nako, napakapalad po ninyo. Pero gusto ko lang po magpaalala na huwag natin pong abusuhin yung ating laya sapagkat nakita naman natin nako, napakahaba na ng panahon na tayo po ay paulit-ulit na lang. Kapag merong bagong surge, dumadami yung kaso, tayo po ay kina-quarantine, no? At kumbaga wala tayong magawa kundi na-stuck tayo sa ating mga bahay. Tignan na lang natin ito na positibo, no? At I hope sa mga oras na ito, you can concentrate hearing and learning and absorbing yung pong nais ng Panginoon para sa atin. Bilang bahagi po ng mensahe na ating pong pinangaral previously, more particularly yung pinag-aralan po natin nung nakaraang Sunday, ngayon naman ang pag-uusapan po natin, seemingly ito po ay parang follow-up, no? At ito yung pinakang palatandaan kapag tayo po ay nakaranas na ng new birth, ano ba ang manifestation? Paano ba malalaman? Well, dapat tayo ay mayroong pagbabago ng buhay. Sad to say, kung sa ating sariling kakayahan, hindi po natin kayang baguhin ang ating sarili. Wala po akong kilalang tao, no? Yung 100% na tao na kayang baguhin yung kanyang sarili. Sa halip, kailangan po natin talaga ng gabay ng Diyos na siyang lumikha o gumawa sa atin. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay may pamagat na conform or transform, or conformity or transformation. Ayan. So, very interesting itong ating pag-uusapan. Kaya kung meron po kayong mga Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa Romans chapter 12, babasahin po natin isang talata, no? Talatang 2. Ito po ang sinasabi. And be not conformed to this world, but be you transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good. Ayan. So, may konting karugtong pero titigil na po tayo dyan for this particular study. Well, alam naman nating lahat na dito sa mundo na ito ay walang lugar na pwede nating sabihing perpekto kung saan ang tao ay hindi na magkakasala. Habang tayo po ay nandito, bagamat tayo po ay isinilang na muli, or we can say tayo po ay tunay na Kristiyano na o mananampalataya ng ating Panginoon, naroon pa rin po yung hamon na tayo po ay pwede pa rin matukso o di kaya ay patukso o di kaya sa sariling pagnanasa
ay pwede po tayong mailigaw. So pag-uusapan natin, ano ba ang nais ng Panginoon para sa atin? Gaya dun sa ating nabasa. Ano po? So gusto ko pong tignan po natin ito sa tatlong bahagi. Una po, let's talk about its character. Okay? So pag sinabi po natin na its character, meron pong dalawang bagay na gusto kong tignan natin dito. First, by this world, no? Doon sa nabasa natin, sabi, this world. Ang ibig sabihin po nito, everything in it which is antagonistic to the truth or to the life of God in the soul of man. So lahat ng narito sa mundo na ito na kalaban ng katotohanan or kalaban ng Diyos mismo, ay yun po yung tinutukoy na huwag po tayong makikiayon. Do not be conformed to this world, no? Siyempre po, alam naman natin na sa panahon natin ngayon, talagang napakahirap mabuhay. Paulit-ulit na sinasabi natin, ang mga tao ngayon ay nasa survival mode. Kaya naman, maraming tao nanggugulang, no? Sabihin na natin, napipilitang manggulang. Dahil nga gustong makasurvive, no? At yung iba naman ay siguro kulang sa kaalaman or sa kung paanong obserbahan o magkaroon ng wise decision ay nagugulangan o nadadaya. Nabalitaan niyo po ba, bago magkaroon ng enhanced community quarantine, itong Agosto sa Islamang, ano po, a few days from that day, ay nagkaroon po ng mga bali-balita na yun daw pong mga hindi pa bakunado na mga tao ay hindi na pwedeng lumabas ng bahay. Hindi na pwedeng pumunta ng palengke, ng supermarket, ng drugstore, at ang pinakamalupit doon ay hindi na raw pwedeng pumasok doon sa kanilang mga trabaho. So, yung mga bali-balita na yan, hindi ko alam bakit yung mga ganyan, madaling paniwalaan ng tao, ay nagtulak sa mahigit o kulang-kulang na 800,000 piso tuloy, tao, no? 800,000 tao na nagdagsaan dun sa mga vaccination center isang araw bago magsimula yung ECQ dito sa Metro Manila. Bakit po? Sapagkat natatakot sila na baka hindi sila papasukin sa trabaho at alam niyo, isa pang motivation, takot sila na kung hindi sila bakunado ay walang ayuda. Nakakaawa, ano po, at yan po ang kalagayan ng tao ngayon. Yung conformity to the pattern of this world. Itong mundo na ito, alam niyo naman, napakasinungaling, no? Itong mundo naman na ito, alam naman natin na talagang maraming mga pandaraya na ginagawa sa atin, ano? And here are some of its maxims, ito pong mundo na ito, no? Kadalasan narinig natin, ano po, na that every man for himself. Anong ibig sabihin nun? Yung selfishness, no? Yung pagiging makasarili. Yung bang hindi ka makontento kung ano yung meron ka, marami ka na nga, gusto mo pang magkaroon ng mas marami pa. Ayaw mong tumigil hanggat sabi nga, there's not enough, no? Walang sapat, hindi sasapat kahit na gaano karami. Ngayon, ang sigaw ng mga tao, ayuda, ayuda, ayuda. Bigyan mo yan, kahit na tigi 1,000,000, kulang pa rin yan. No? Pero sad to say, tingin ko hanggang 4,000 lang yata. Yun po yung mga narinig nating mga bali-balita, no? Ay dapat magpasalamat na rin tayo na kahit papano ay meron, no? Salamat sa ating Diyos na ginagamit po yung ating gobyerno para supplyan po tayo ng ating mga pangangailangan. Also, isa sa maxims ng mundo na ito ay yung quietness is best, no? Yung ito ho nangangahulugan ng pagiging duwag, no? Yung selfish prudence of the world na kung saan ay you don't stand forth and speak a word for God or man. Yung bang parang baka kasi matrobol ako eh. Gaya po ngayon, ang tao ay hati, no? Ayon po sa report ng gobyerno, meron na pong 10% na bilang ng mga Pilipino na fully vaccinated. Samantalang merong another 10% na 1 dose pa lamang
yung naituturok sa kanila. So pag pinagsama natin, roughly 20% ng population ng Pilipinas ang vaccinated. Ano? Kalahating fully vaccinated, kalahating non-fully vaccinated, at yung 80% ng population ay hindi pa po vaccinated. I'll be honest with you, ako po ay hindi pa vaccinated by choice, no? Hindi pa. Ibig sabihin, sa ngayon ay hindi pa. Hindi ko naman po sinasabing ako po ay anti-vaccine. Ano po? Dahil kapag ang isang bakuna ay proven na, gaya ng flu vaccine, ako po ay taon-taon nagpapa-flu vaccine. Ano po? At nung ako po ay nakagat ng aso, nagpaturok po ako ng bakuna dahil kailangan po yun eh. And those are proven vaccines. Unfortunately, ito pong isa sa dahilan kung bakit hindi pa po ako nagpapabakuna ay dahil hindi pa po proven yung mga bakuna na yan. Nasa emergency use authorization pa lamang siya. No po? Na ngayon lang po yan nangyari. No? Ngayon lang nangyari at yung emergency use authorization ay para sa mga gamot, sa mga medisina, hindi po para sa vaccine. And it is the first time that it is happening now. So, ako po ay hindi po ako takot mamatay kasi darating naman po tayo doon and I know for sure kung saan ako pupunta when I die. Pero ang ayoko lang po ay yung ginagawang laboratorio yung mga tao. At alam po ba ninyo na wala pong pananagutan ang mga pharma company na ito na gumawa ng mga vaccines na yan kung ano man ang mangyari sa mga tao. Well, salamat sa Diyos kasi wala namang immediate effect. Itong marami na pong nabakunahan ngayon, may mga naiulat na ilan pero hindi, mas marami pa rin naman yung wala namang mga immediate na adverse effect. Pero ang tanong, ano kaya after 2 years? After 3 years? I'm not trying to be negative, but it could be. No? It could be. Kaya nga sinasabi ko po, hindi muna. But when the time comes that this is fully approved and it is still is needed, then I will. Okay? Ang sinasabi po natin dito ay you don't need to be quiet. I'm not condemning those who have been vaccinated. It's their choice. I respect you for that. Kaya nga dapat nagre-respetuhan tayo. Kaya mahalaga po, we speak it out. No? Hindi para yurakan, tirahin ng isa't isa. After all, ay kanya-kanyang desisyon. Pero kung dahil lang sa, kasi si ate, kasi si kuya, si nanay, o si tatay, o wala kang malinaw na basihan, napadaloy lang, no? O yung naayon ka lang doon sa daloy, ay mahirap yon. So, mahalaga po na talagang we know how to stand doon sa ating pinaniniwalaan. Pag may nagtatanong po sa akin, Pastor, magpapabakuna ba ako o hindi? Kasi parang hindi pa ako ready. Ang sagot po dyan, when in doubt, don't. Kung ikaw ay may duda, wag. Mahirap po yung gagawin mo ay dahil sa ikay napilitan. Kita nyo po itong nangyari, no? Mahigit 700,000 yung nabakunahan the day before the ECQ sa Metro Manila. At ang sabi nung isang nakita ko sa television, ito ikay nangangahulugan na marami nang gustong magpabakuna. Hindi po. Marami nga doon ay nagsisisi. Bakit? Kasi tingin nila wala silang choice. Gusto nilang kumain, gusto magtrabaho, at natatakot sila na hindi sila palalabasin ng bahay. Wala pong batas na nagsasabi na mandatory ang pagpapabakuna. Okay? Inihalimbawa ko lang po yan. Hindi po ang preaching na ito ay patungkol sa bakuna. No po? Kasi yun nga po, ang mundo na ito, no? Parang ayoko nang baka magkabanggaan pa kami, mananahimik na lang ako. Hindi mo kailangan tayo makipagdebate sa isa't isa. Okay? Pangatlo po na maxims nitong mundo na ito is ito, common sa atin, narinig natin, honesty is the best policy. No? Sinasabi natin that the man who is honest just because it is the best policy would for the same reason have been dishonest. Ayan, okay? Ang katotohanan, no matter how you try to be honest, ang nangyayari pa din, babagsak ka pa din doon sa pagiging dishonest. Kasi nga hindi tayo perfecto eh. Yun ang katotohanan. Kaya dapat ay makita natin yung katotohanan na itong mundo na ito ay very madaya, no? If I'm going to use that term, napakadaya at nilalansi tayo, nililinlang tayo. Kaya nga nangyayari,
maraming tao ay maraming regrets sa kanilang buhay. So, when we talk about the first part, no, ngayon pinag-uusapan po natin itong unang bahagi ng atin pong sermon. Conformity to this world means the adoption of principles such as this and practices founded upon them, although there are great differences among men in respect of it. So, yung pag-conform dito sa mundo na ito ay, ano yun yung mga prinsipyo, no? Na minsan di mo napapansin na ganun ka na rin. At napansin niyo po ba na yung mali, una, madaling paniwalaan. O, kita niyo, todo tanggi yung gobyerno, no? Kanino ikaw nang galing yung mga balita na yan na pagbabawalan na lumabas yung mga hindi bakunado. Pagkatapos kahit na direktang nanggaling sa bibig ng ating Pangulo, hindi daw yun ang ibig sabihin nun. No? Ngayon lang ako nakakita ng ganun na yung direkta ng sinasabi, mali, hindi pa rin. Hindi pa rin daw yun ang ibig sabihin. Abuti na lang may immunity yung Pangulo. Pero nakakalungkot, hindi ho ba? Na kung bakit yung mali ay pilit itinatama at yung mali ay mas madaling pinaniniwalaan ng tao. So, lumalabas po ang katotohanan na maraming tao po ay mangmang kahit na po sa batas. Ano po? Wala pong batas na gano'n. Nasa isang free, democratic country po tayo. No? Hindi po pwedeng sikilin yung karapatan natin dahil lang dyan sa bakuna na yan. Pwede po tayong inganyohin, pero ang decision pa rin ay nasa individual. Okay? So, tatandaan po natin, ganyan po yung forces na meron po dito sa mundo na to. So, punta po tayo dun sa ikalawang point natin, its causes. No? Ano ba ang mga dahilan nito? Well, apart from its first and great cause, there are secondary causes. No? At yan po yung gusto kong ibahagi sa inyo sa puntong ito. Una, the proclivity to do as other people do. Anong ibig sabihin when I say the proclivity? Ibig sabihin po niyan yung pagsang-ayon or yung conformity. That's another term. Ano po? Yung ikaw ay sige, kasi karamihan yan ang ginagawa. Hindi bagat ganyan ang nangyayari ngayon, 'di ba? Kahit na po sa issue ng bakunahan, wag na po tayong lumayo, no? Yung mga tao sigurong halimbawa ay kinikilala mo, ginagalang mo, at nakita mo, nagpabakuna, nagpabakuna si ganito, di sige, gagawa na rin ako, sige na rin, susunod na rin ako sa kanya. Kaya mahalaga po that we, first of all, we pray, second, ay we do research, no? At yun ay responsibilidad natin. At maaaring hindi, kahit na among believers, magkakaiba tayo ng stand. Again, yung bottom line is respecting one another. Hindi po tayo magkakaaway. No? Ang sinasabi ko po dito ay hindi ka basta ayon ng ayon. Tatandaan po natin, the Bible says, wide is the way, no? Patungo sa distraction. Pero narrow is the way. Napakakitid nung daan patungo sa katotohanan. At ngayong mga panahon na ito ay talagang nasusubok yung atin pong pananampalataya. Kaya yung ibang mga narinig ko, wala akong choice kasi kailangan ko to dahil nagtatrabaho ko Wala akong choice kasi kailangan ko to kasi nagbabiyahe ako Mali po yung statement na wala kang choice because you made a choice. Hindi ho ba? So, ganun din sa ating buhay, tatandaan po natin na yung conformity po ay hindi porket maraming gumagawa ay sige na lang. Ganun na rin ang gagawin natin. Ikalawa is the fear of giving offense. Yan. Ano yun? Well, there are people who are so dependent upon the good opinion of other people that to gain it, they will forfeit their own respect by doing things which otherwise they would have left undone. Yan. So, makikita po natin dito na isa pa yan sa problema, yung ayaw kasing masaktan yung aking kapwa, ayaw kong nahiya kasi ako doon sa aking kumari, nahiya ako doon sa aking best friend, nahiya ako doon sa aking mga anak, nahiya ako doon sa aking pamilya. Tatandaan po natin na hindi mo pwedeng i-blame yung kaibigan, hindi mo pwedeng i-blame yung asawa mo, hindi mo
pwedeng i-blame yung anak mo o yung magulang mo, no? When you conform, ay dahil lang sa ayaw mo silang ma-offend, no? O maka-offend ka ng tao, dapat ang una sa lahat na isipin natin, naluluwalhati ba ang Diyos? Kaya marami sa atin, we fall into the trap of conformity kasi yung bait natin mali. And also, the inability to stand alone. Yan, yung hindi tayo makatindig mag-isa. Dito po, no, sa kalagayan natin ngayon, hindi ba ganyan po ang situation natin? No, parang nadadala lang tayo ng alon. Ayan. So, ilan sa atin ngayon ang hindi bakunado dahil sa napaniwala lang ng sinasabi, sabi-sabi ng iba? O ilan sa atin ang ngayon ay bakunado, kasi everybody sa inyong tahanan o pamilya ay nagpabakuna. Okay? So, both ways, no? Both sides. Dapat to ay alam natin. Kahit na nag-iisa ka na lang, kung tama, panindigan mo, no? Kahit na pagtawanan ka pa ng ibang tao, kahit na laitin ka pa, kahit na kutsyain ka pa ng ibang tao, dapat kung tama, kung katotohanan, ay panindigan natin ito. Okay? Yung ibang tao, kahit nga kapo-Kristyano, pwede ka pang i-persecute. Pero it doesn't matter. Ang mahalaga po ay kung alam nating tama, doon tayo manindigan. Punta tayo doon sa pangatlo at panghuli. The cure or its cure. Paano ba ito matutugunan? Yung conformity. Of course, alam natin yung transformation ay mahalaga. So number 1, the realizing of our own personality and responsibility. Paano yon? Refusing to live in the crowd, resolving that by God's grace, we shall live the life He calls upon us to live. Ayan. So tatandaan po natin, no, mga kapatid, na ang nais ng ating Panginoon, alam natin yung kung sino tayo at ano dapat ang ating ginagawa dito sa mundo na ito, no? At sa biyaya ng ating Panginoon, maibubuhay natin itong buhay na ito ayon dun sa dinisenyo ng Diyos para sa atin. Pastor, nahihirapan na po ako Wala namang hindi nahihirapan. Lahat po ay nahihirapan, lalo na po sa sitwasyon natin ngayon. So kung hahanapin po natin ay hindi tayo mahihirapan, wala tayo sa earth. Okay? So habang nandito tayo sa earth, kahit nga walang pandemic, hindi rin madali ang mabuhay. Lalo na po, yung sasalungat tayo, ay lalong hindi madali. Tignan niyo po yung current ng tubig, halimbawa sa ilog, po, at kayo po'y mamamangka, pasalungat, napakahirap po nun. No? Parang ganun po yung sinasabi ng Biblia sa atin sa Romans chapter 12, verse 2. Ikalawa, the withdrawing of ourselves from under the power of that tendency within us which prevails with us to disobey this command. Alam nyo kung minsan, ito ay napakaliit na gamit para makipagbaka, and the only thing is to get away. Tayo pong mga anak ng Diyos, ang gusto ng ating Panginoon ay we withdraw ourselves dun sa, kung tingin mo medyo malakas yung puwersa ng mundo na ito at talagang madadala ka, dapat ikaw na mismo, retreat ka, lalayo ka doon, no? Sabi nga, flee from temptation. So, wag mong sabihin kasi naitulak lang ako kung wala ka doon, hindi ka maitutulak. 'Di ba? Ganyan po yung mga kabataan. Kung nandun ka sa umpukan ng mga basagulero at nagkaroon ng hulihan, nadampot ka, hindi pwedeng sabihin na nakikitambay lang ako doon Isa ka rin sa mga suspect. Damay ka, no? So para maiwasan 'yan, lalo na yung mga kabataan, makinig kayo, abay iwasan natin. Umalis tayo doon para hindi po tayo mapasama. Ikatlo at panghuli, transformation by the renewing of the mind. Ayan. So, yung pagbabago, yung transformation, nandun daw po yan sa ating isipan. Di ba? Imagine, yan po yung pinaka-CPU ng tao. At ganun ka makapangyarihan yung ating isip na pag-isip-isipan nyo na po ba, no? Na yung mind natin talagang
it controls everything. Kahit na po yung siyensya. Kaya po nagagalaw natin yung kamay, yung paa, because normal yung ating brain, no? At ganun siya kamakapangyarihan. Ganun din kung ano ilalagay natin sa isip natin, ay yun po yung mangyayari. No? Sabi nga, kung ano yung tingin mo sa sarili mo, yun ka. Kung ano yung iniisip mo sa sarili mo, yun ka. Kaya dapat ay baguhin natin yung takbo ng isip natin. Kung ang tingin mo sa sarili mo, mahina ka, ay talagang mahina ka. Pero kung ay iisipin mo, I will be strong. And God is going to strengthen me. I can fight and I can win over my weaknesses. I can win over temptation. And you will. Naniniwala po ako, kaya ninyo. And so, sa oras na ito, dito po sa ating napag-aralan, napaka-simple lang, di ba? Ang sinasabi, do not conform to the pattern of this world. At anong susi? Be transformed by the renewing of your mind. Okay? Yung ating isipan ay napakahalaga at meron po tayong control dyan. Hindi tayo ginawang robot ng ating Panginoon. And it is your choice kung paanong tayo ba'y magko-conform o pipiliin natin na mag-transform. Maraming pong salamat at nawa po kayo napagpala. Salamat ng marami. Magkita po tayo sa susunod na linggo. God bless everyone. Kumusta ang mga taga-MMIM? Nagpapatuloy sa Diyos! Purihin ang Panginoon! Purihin natin ang Diyos sa Kanyang templo. Purihin natin Siya sa langit ang Kanyang matibay na tahanan. Purihin natin Siya dahil sa Kanyang kadakilaang mga ginagawa. Purihin natin Siya dahil sa Kanyang kapangyarihang walang kapantay. Purihin natin Siya sa pamagitan ng pagpapatunog ng mga trumpeta. Purihin natin Siya sa pamagitan ng mga alpa at lira. Purihin natin Siya sa pamagitan ng mga tamburin at mga sayaw. Purihin natin Siya sa pamagitan ng mga instrumentong may kwerdas at mga plauta. Purihin natin Siya sa pamagitan ng mga matutunog na mga pompyang. Ang lahat ng may buhay ay magpuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Sa Setyembre 26, ang MMIM ay magdiriwang na ika-19 na anibersaryo. Sa gitna ng hamon ng pandemya, ay sama-sama nating pupurihin ang kanyang dakilang pangalan.
Sa oras na ito, tayo po ay lalapit sa ating Panginoon at tayo po ay mananalangin sa Kanya. Ang ating pong prayer concern ay walang iba. Siyempre, ito pa rin pandemya na atin pong hinaharap. Wala naman tayong ibang the best na makatutugon dito kundi ang ating Panginoon. Kaya, the best that we can do is to come to Him because He knows better. He knows better than the best virologist. He knows better than the best scientists, no? Yung mga nag-iimbento ng mga gamot at saka ng mga vaccines na yan. God knows the best para sa atin sapagkat tayo po ay Kanyang nilikha. Samahan niyo pong inyong lingkod, tayo po'y manalangin. Aming Diyos na banal, Ikaw po'y aming kinikilala sa aming kalagitnaan. Humihingi po kami ng tawad sa lahat ng kasalanan na amin pong nagawa, nagagawa at patuloy na nagagawa sa araw-araw. Patawarin niyo po kami at hayaan niyo po sa oras na ito, Panginoon, ay sama-sama po kami. Hindi man kami nasa iisang lugar, ay sa iisang spirito kami po ay magkakasama at dumadalangin. Namamanhik at umaasa, Panginoon, na itong aming bayan, ang aming mundo na aming ginagalawan, may pag-asa para kami po ay makalaya mula po dito sa banta ng COVID-19 na mahigit 1 taon na po na nananalasa sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din naman, Panginoon, umaasa po kami na higit sa kakayahan ng tao na makalikha ng vaccine, ng medicine, you can protect us, you can give us, Lord, immunity sapagkat Ikaw ang gumawa sa amin, Panginoon, and you know what is best for us. And so we would like to entrust unto you, Panginoon, ang particularly ang aming bansa. Ngayon na meron kaming bagong level of quarantine at lalo tigit sa lahat dito po sa NCR, we pray that you allow, Lord, this situation na makatulong para mas slow down yung pagkalat nitong nakatatakot na virus na ito, Panginoon. Habang panahon ng ACQ sa Metro Manila, gawin niyo pa rin kaming productive, Panginoon, as to worship and as to ministering and as to witnessing, Panginoon, at hayaan mo na hindi ito maging sagabal para hindi ka namin paglingkuran at hindi kami umabot ng tao para sa iyo. We would like to honor you for who you are and thank you for answering our prayers. Kaya naman, Panginoon, umaasa po kami sa iyong dakilang himala at pagkilos sa amin. Yung mga may karamdaman, iyo din pagalingin, Panginoon. I particularly pray for Pastor Arman na naka-ICU ngayon sa East Avenue Medical Center. Pagalingin niyo po siya, Panginoon, at hayaan mong siya'y manumbalik sa kanyang dating lakas upang yung kanyang desire na makapaglingkod sa iyo ay maipagpatuloy niya. I also speak healing, continuous healing sa aking Papa Vic at Mama Bioli, Panginoon. Lord, strengthen them and allow them to keep on serving you, Panginoon. At alam ko po na ang puso nila ay nais nilang maglingkod sa iyo. Salamat po sa iyo. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong patnubay. Salamat, Panginoon, dahil mahal mo kami. At salamat, O Diyos, sapagkat dakila ka sa aming mga buhay. At sa oras na ito, inaangkin po namin maging ang provision mo sa amin, especially during the time of quarantine, di mo kami pagkukulangin. We give you all the praise, the glory, and the honor. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming pong salamat sa inyong pagsama. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! Nothing is impossible. Deep down now.
impossible. Woo! Let us believe. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe. Come on, church. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe, I believe, I believe. We believe, we believe, we believe, we believe, we believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe. And once again, let's shout. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Let us shout Jesus! Praise you, Lord God.